Ako, si Sheila May S. Anachado, at tulad ninyo, naranasan ko din ang takot na magtanong. Isipin ninyo, natin ang ating mga sarili. Tayo ay puno ng potensyal at handa ng lumipad. Ngunit may isang bagay na pumipigil sa atin. Isang maliit na tinig na nagsasabi, huwag kang magtanong, baka mapahiya ka. Ang takot na ito, ang katahimikan na ito, ay hindi lamang isang gapos na pumipigil sa ating paglago, kundi isang malaking hadlang din sa mabisang makikipagkomunikasyon. Ito ang pumipigil sa malinaw na pag-unawa, sa pagbubuo ng matibay na relasyon, at sa pagkamit ng ating mga layunin. Ngunit ano kung sasabihin ko sa inyo na pagtatanong ay hindi kahinaan, kundi isang susi sa inyong tagumpay at sa mas malinaw na pakikipag-ugnayan. Sama-sama natin wasakin ang gapos na ito at palayaan ang ating buong potensyal. Marami sa atin ang nakakaranas ng takot sa pagtatanong. Nababahala tayo ng magmukhang ignorante, nahusgahan ng negatibo, o na may istorbo ang daloy ng usapan. Ngunit ang takot na ito ay isang malaking balaki, hindi lamang sa ating personal na pagkatuto, kundi pati na rin sa ating kakayahang makipagtalastasan. Isipin ninyo natin, paano natin lubos na mauunawaan ang isang bagay kung hindi tayo magtatanong para sa paglilinaw? Paano tayo makakapagtayo ng matibay na ugnayan kung natatakot tayo ibahayag ang ating mga pangangailangan at alalahanin? Ang mabisang pakikipagtalastasan ay nakasalalay sa kakayahang magtanong ng may pag-iisip at makinig ng mabuti sa mga sagot. Ang takot sa pagtatanong ay madalas na nagpapakita sa iba't ibang paraan. Maaaring maiwasan natin ang mga pagkikilahok sa mga talakayan, na humahantong sa mga hindi pagkakaunawaan at nawawalang mga oportunidad. Sirain natin ang katahimikan, yakapin natin ang kapangyarihan ng pagtatanong upang mabuti ang ating pakikipagtalastasan, mapahusay ang ating pagkatuto, at makapagtayo ng mas matibay na ugnayan. Bakit nga ba ito ang isyong ng ko? Personal na karanasan ang nagtulak sa akin na piliin ang isyu nito. Maraming beses na akong nag-alinlangan na magtanong at naranasan ko ang mga negatibong epekto nito. Mula sa mga hindi pagkakaunawaan hanggang sa mga nawalang mga oportunidad. Kaya naman, nais kong ibahagi ang aking natutunan at hikayatin kayong lahat na lampasan ang takot na ito. Tandaan, pinakamahalagang tanong na maaari mong itanong ay madalas ang iyong kinakatakutan na itanong. Kaya